Kahapon tinalakay natin ang mga alok ng Navantia para sa Tier 2 surface combatant ng Royal Australian Navy, pero alam nyo ba? Kasama ng Navantia, kasosyo rin nila ang Australian shipbuilder na Austal para sa lokal na konstruksyon ng mga kahangahangang barko na ito. Meron ng Austal na pasilidad sa Balamban, Cebu, at napakagaling nilang magtayo ng mga barko. Patunay dito ang kanilang dating alok na magpatayo ng mga steel-hulled offshore patrol vessels para sa Philippine Navy. Ngayon, balik tayo sa Pilipinas. Ang Navantia, isang malakas na shipbuilder kasama ang Austal, isang lokal na puwersa sa industriya upang tuparin ang mga kinakailangan ng hinaharap na Philippine Navy. Tungkol ito sa Horizon 3 phase ng RAFPMP at higit pa. Kung magpasya ang Navantia na sumali, malaki ang posibilidad na hihilingin nila ang tulong ng Austal para sa lokal na konstruksyon. Totoo, medyo mas mahal ito para sa Philippine Navy kumpara sa mga mababang alok ng South Korean shipbuilder na HD Hyundai na tinatangkilik ang suporta ng kanilang gobyerno. Pero ito ang punto, mga bro, kailangan ng Pilipinas na magkaroon ng kakayahan na magtayo ng sariling mga barko. Ibig natin sabihin, mga shipbuilders na nakabase sa Pilipinas na may mga Pilipinong manggagawa at mga lokal na supplier. Ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng ating sariling kasanayan. Kaya, bagaman may mas mataas na presyo, ang pag-invest sa lokal na kakayahan sa pagtatayo ng mga barko ay isang malakas na hakbang para sa Pilipinas. Ito ay tungkol sa pagkontrol ng ating sariling kapalaran, pagpapaunlad ng ating pambansang dangal, at paglikha ng trabaho para sa ating mga kapwa Pilipino. Sino ba naman ang hindi nais na maging saksi sa pag-usbong ng isang bagong yugto sa Philippine shipbuilding?